Pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kaniyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakakitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kaniya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasa'y siya'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sinabi ni Jesus sa unang bahagi ng Ebanghelyo, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kaniyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang
dumarating ang asong gubat. Ano po ang ibig sabihin nito? May pagkakaiba daw ang ordinaryong pastol o mga upahang pastol sa mabuting pastol. Ano ang pagkakaiba nila sa pagharap ng mga panganib o pagsubok? Ang una daw, yung tinatawag na upahan, pag nakakita siya ng asong gubat, hindi siya magdadalawang isip. Tatakbo siya. Iiwan niya ang mga tupa. Tatakas siya upang unang iligtas ang sarili. Bakit kaya? Dahil para sa kanya, ang mga tupa, trabaho lang. At ang buhay niya, mas mahalaga kaysa sa sahod o tungkulin na kaniyang ginagampanan. Kaya sa gitna ng panganib, una niyang iisipin ang kaniyang sarili. Wala siyang pakialam sa mga tupa. Ngunit masdan ninyo ang ikalawa, ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, hindi tatakas, hindi tatakbo sa harap ng nanlilisik na mata ng mga kaaway, sa harap ng mga asong gubat, sa harap ng mga tukso, panganib sa buhay, sa harap ng kamatayan. Buong pusong tumitindig siya. Uulitin ko po, ang mabuting pastol tumitindig sa harap ng panganib at pagsubok. Hindi siya natatakot mamatay. Hindi siya matatakot na harapin ang aksidente. Hindi siya mamamatay dahil mahina siya. Ihahain niya ang kaniyang buhay upang ipagtanggol ang kaniyang kawan, upang ang kaniyang kawan maligtas at magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan niya. Si Jesus Nazareno po, ang ating mabuting pastol. Hindi niya tayo iniiwan sa laban ng ating buhay. Sinalun niya ang paghihirap, ang krus na dapat tayo ang nagdadala. Siya ang mabuting pastol na nagpakahirap at nagpakasakit, ngunit walang hinihinging kapalit. Sa kaniyang pag-aalay ng buhay, wala siyang ibang hangarin kung hindi ang bawat isa ay mapabuti. Kaya nga mga kapatid, sa mga sandaling ito ang magandang katanungan. Bilang mga tupa, kilala ba natin ang tinig ng mabuting pastol? Sa gitna ng maingay na mundo, ang ingay ng social media, ang ingay ng ating mga sariling hirap at pagdurusa, napakikinggan pa ba natin ang tinig ni Jesus Nazareno? Ang kaniyang tinig po ay hindi sumisigaw ng sumbat. Ang kaniyang tinig ay bukal ng pag-asa at pagtindig. Ang kaniyang tinig ay boses ng paglingap at pagmamahal. Ang kaniyang tinig ay daan sa tamang landasin at kabutihan. Ang kaniyang tinig ay ang ating kagalingan. Mga kapatid kay Kristo, hindi tayo mga ulilang tupa. Sa umagang ito, muli nating pagnilayan ang pagmasdan ang krus ng kaligtasan. Sana lagi nating maalala
na ang krus na iyan ang patunay na ang ating mabuting pastol, hindi tayo iniwan noong dumating ang asong gubat ng kasalanan at kamatayan. Dinurog at ginapi niya ang kamatayan upang ikaw, ako, at tayong lahat ay mabuhay. Yakapin po natin ang dakilang pag-ibig na ito. Huwag tayong matakot sa dilim dahil ang mabuting pastol ay nasa ating piling at ang kaniyang mga sugat ay ang ating kaligtasan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.